Pagkatapos namin makibunot ng mani ay namili kami ng isang balde. At ang ginawa ko nga sa isang balde na mani na yon ay nilaga ko lahat. At bukod nga pala dyan ay namili rin kami ng buko. Merong kakilala si mama na nagbebenta sa palengke ng mani at yun nga pinagbubunutan nila ay malapit lang din dito sa bahay. Nung nabanggit nga sa akin ni mama yon, sabi ko sa kanya ay puntahan namin kung saan yung pinagbubunutan nila at mamimili kami ng isang balde. Malapit pala sa dagat tong lugar na pinuntahan namin kaya kung mapapansin nyo ay maraming nyug. At habang naglalakad nga ako dyan pag meron ako nakikita ng mga nyug kinakalog ko at baka pwede pang panggata. Pagkarating nga namin dito sa Manian ay nakibunot na rin kami kaagad at meron nga kaming mga naabutan dito na kaninang umaga pa nagabunot at nagahimay ng mga mani. Maganda nga yung lupa na pinagtaniman nila kasi malambot siya at saka hindi siya masyadong mabato, siguro gawa ng medyo malapit nga sa dagat. Gustong gusto ko rin yung lugar nila dito kasi talagang malayo siya sa kabahayanan tapos parang ang ganda-ganda mag-alaga ng mga hayop. Isa pa pala sa nagustuhan ko dito kahit na malapit siya sa dagat maganda yung lupa niya at meron nga ako mga nakita dito na mga tanim nila na mga mais, palay, mga sitaw at saka mga okra. Bukod sa bundok ng Tralala, ganito yung mga lugar na gusto kong tirahan. Gusto ko kasi talagang yung malayo sa mga kabahayanan, gusto ko yung tahimik. Hindi naman as in sobrang malayo sa kabahayanan kasi gusto ko talaga bukod sa pagtatanim, gusto ko rin talaga ang pag-aalaga ng mga hayop. Kapag malayo ka kasi sa kabahayanan, syempre iwas sa mga peste at saka syempre iwas na rin sa mga kapitbahay na magrereklamo sa mga magiging alaga mo. Kami pala ni Papa dyan yung taga-bunot tapos si Mama naman yung taga-himay. At sabi ko nga kay Mama, kapag nakaisang balana na kami, kapag napunot na namin yan ay tama na. Bale yung isang balde pala na bibilihin namin naman syempre hindi lang kami yung kakain nun. Magpapadala ako kay Inang tapos yung mga nagbabantay kay Inang sa ospital. Mas gusto kong bumili ng mani dito sa mismong puno kasi syempre kapag nasa mismong puno ka nabibili, mas mura. At saka pagkabunot namin nito, ilalaga ko na rin kaagad para manamis-namis. Yung mga naabutan pala namin dito ngayon na mga nagahimay, ang ginawa daw pala nila kaninang umaga ay nagbunot muna sila tapos inipon lang muna ng inipon. Tapos ngayon ay hinihimay na lang nila ng hinihimay. Maganda nga at maraming puno dito ng nyog na pwedeng pagliluman. Yun nga lang nakakatakot at baka biglang may malaglag na mga bunga. Marami na kaming nabunot na mani ni Papa, naisip namin na mag-inom ng sabaw ng buko. Kaya naman yung asawa ko ay umakyat sa puno. Lagpas kalahati din naman dyan yung naakyat niya at nung malapit na nga siya sa mismong taas ay bumaba na rin kasi nga hindi niya na daw kaya sa bigat din daw ng katawan niya. Hindi naman sobrang matataas yung mga puno ng nyug dito kaya naman ang ginawa namin ay sinungkit na lang namin, ang hiram na lang kami ng buho. Eto nga una na sungkit, hindi namin sigurado kung buko pa ba o nyug na at dahil nga nauuhaw na kami kaya naman pinabuksan na namin kay Papa. Tapos habang binubuksan nga yan isang buko na yan, pinag-uusapan na namin dito na magbili rin kami ng buko para meron kaming maiuwi sa bahay at gagawin naming ice candy. Eto nga unang nasungkit namin pagkabukas talaga namang sarap na sarap kami sa sabaw at bitin rin kami kasi nga pinagkasya lang namin na inumin yung isang piraso. Wala kaming dalang kutsara kaya ang ginamit na lang namin dyan na pangkayod ay yung mismong balat din ng buko at nakakatuwa kasi akala namin nyug siya pero buko pa rin pala kasi malambot pa rin naman. Maya-maya lang din pala konti nagsungkit ulit yun yung asawa ko at nakakuha nga siya ng isang piraso at pinagkasya ulit namin yun, pinaghati-hatian ulit namin. Malapit nang matapos ni Mama yung mga hinihimay niya ng mga mani pero hindi pa rin napupuno yung isang balanan at hindi na rin pala kami dyan bumunot kasi sabi ni Mama tama na daw yan at uuwi na rin kami at magaluto pa nga siya ng pantanghalian nila Inang. At bago pala kami umuwi ay dumaan muna kami dito sa bahay ng may-ari para dagdagan yung mga nahimay ni Mama para gawing isang balde kasi kulang talaga sa isang balde lahat ng mga nakuha namin kanina. Hindi nga lang isang balde dyan yung binigay sa amin, meron pang pasobra na kaunti. Tapos pauwi na talaga sana kami dyan kaso nanungkit pa ulit yung asawa ko ng buko na 3 piraso. Yung dalawa nga ay inuwi namin at yung isang piraso ay kinain na namin dito. Habang nagataga nga dyan si Papa ng buko, tuwang-tuwa ako dito sa mga alaga nilang pato kasi ang dami, parang ang sarap i-adobo sa gata. Pagkatapos nga niya ay umuwi na rin kami at pagkarating nga dito sa bahay ay inintindi ko na rin kaagad yung binili namin na isang balde naman. Nilagay ko nga muna to sa maliit na batya at nakita ko nga na hindi kasya kasi nga huhugasan ko pa to at lalagyan ng tubig, siguradong aapaw kaya naman nilipat ko to sa mas malaking batya. Hinugasan ko siya dito na maayos para matanggal yung kanya mga lupa-lupa at saka yung mga putik-putik niya. Kanina habang mapauwi kami dito sa bahay, iniisip ko kung isangag ko kaya yung iba, kaya lang pipilian ko pa siya ng mga magulang. Tinamad naman na ako ngayon kaya sabi ko ilaga ko na lang lahat. Tsaka kakaunti lang din kasi talaga yung nakikita ko ng mga magulang kaya sabi ko ilaga na lang nga talaga. Yung ibang kakilala ko na naglalaga ng mani, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng tawas para pumuti. Pero yun naman ay pambenta. At ito naman ay pang sarili lang, pangkain lang, kami lang ang kakain kaya hindi ko na lang lalagyan. Pagkatapos kong hugasan, nilagay ko na kaagad siya dito sa kalderong malaki at nagparikit na rin pala ako dito sa labas at dito ko nga siya isasalang. Yung kaldero pala na yan,
bago ko isalang, pinahidan ko siya ng sabon sa labas para mamaya kapag mauling na siya at kapag inisisan ay madali lang matanggal. Naglagay na rin pala ako dyan ng isang takot na asin kasi mas masarap ang nilagang mani kapag merong asin. At dito naman pala sa gilid ng pinaglulutuan ko ay gumagawa sila ng panibagong fish pan. Bali nung isang araw pa pala nila to sinimulan at sigurado ngayong araw ay matatapos na rin nila to. Nasa isang oras ko din siguro na niluto at pinakuluan yung mani na yan. At paglipas nga ng isang oras, tinikman ko siya ay luto na. Hinalo-halo ko nga lang ulit siya dyan ng kaunti at pagkatapos tinakpan at maya-maya nga lang din na hinango ko na. Bale, hindi ko pa pala siya dyan na tuloy yung hinango talaga. Ang ginawa ko, tinanggalan ko muna siya ng tubig at pagkatapos binalik ko ulit sa kalan. Tinanggalan ko na siya ng apoy para mainin lang siya at maya-maya nga lang din konti ay kumuha na dito yung kapatid ko ng isang planggana. Basta kapag bagong kuha ang mani at nilaga kaagad talagang manamis-namis ang lasa. Busog na naman nga kami ngayong araw sa mani at siguradong hindi lang ngayong araw, siguradong abot to hanggang kinabukasan. See you lang for today's video. Thank you for watching. Kain po tayo.